Sa mga gustong magkaroon ng SSS number, panoorin nyo po ang video na to kasi ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng SSS number online at kung ano-ano ang mga requirements at step-by-step process sa pagkuha nito. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome, then pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph kasi ito po ang legit na website ni SSS. At pagkatapos may makikita tayong ganito at dahil sa gusto nating kumuha ng SSS number online, i-click lang po natin tong apply now dito sa apply for an SSS number online. At pagkatapos may makikita tayong no SSS number yet, get it here. So i-click lang po natin yan. Kapag ganito yung nakikita ninyo, i-refresh nyo lang po ng i-refresh hanggang sa makapasok po kayo kasi minsan nagloloko yung system ni SSS. At kung nakapasok na kayo at ganito yung nakita ninyo, no SSS number yet, apply online. So i-click nyo na lang po itong kulay blue na click here. At pagkatapos makikita ninyo ang step-by-step guide. So bago kayo mag-start, dapat meron na kayong nakahanda na active na email address at dapat alam ninyo ang mother's maiden name ninyo, middle name ng papa ninyo, at dapat nakahanda na rin ang pangalan at birthday ng mga beneficiaries ninyo. At isa pa, dapat meron na kayong height na naka-centimeter at weight na naka-kilogram. At kung nandyan na lahat at okay na, i-click nyo na po ang start. At pagkatapos mapupunta na tayo sa registrant record verification. So dito pumili lang kayo kung complete name ba yung meron kayo, last name and first name only, wala kayong middle name, or last name only, or kung first name only lang. At pagkatapos kung meron kayong last name, first name at middle name, ilagay nyo na lang po dito. And take note guys, dapat wala siyang special characters kagaya ng mga ito. Kung meron daw, mas maganda pumunta na kayo sa SSS branch para doon na mag-apply. At punta naman tayo dito sa suffix. Kung meron kayong the first, the third, the second, the fourth, junior, senior, ganyan, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos punta naman tayo dito sa date of birth. So ilagay nyo na lang po kung anong petsa kayo pinanganak. At pagkatapos punta naman tayo dito sa paglalagay ng email address. Make sure sa email address guys, active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo. Take note po, active at nabubuksan kasi magsisend po sila ng link doon para makaproceed po kayo sa next step. So make sure po hindi po nagkabaliktad yung pagkakalagay ng first name, middle name at last name ninyo. At yung date of birth dapat tama din at yung email address na ilalagay ninyo, make sure active din po. So kung okay na, punta na tayo dito sa baba, i-click na natin tong box katabi ng I am not a robot. At pagkatapos, i-click na natin yung box katabi ng I certify that above all information are true and correct. At pagkatapos, i-click na natin ang submit. So may makikita na po tayong ganito na nag-send daw sila ng link doon sa email na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko, dapat active yung email address na ilalagay ninyo kasi magsisend sila ng link doon. So kung wala daw sa inbox ninyo, i-check nyo sa spam or junk mail folders ninyo. Baka nandun po yung message ni SSS. So ganito po yung email na matatanggap ninyo. Kung nakikita ninyo may link dyan, yun po yung i-click ninyo. Pero take note po guys, dapat 5 calendar days, hindi po 5 working days 5 calendar days, dapat na-click na ninyo ang link at na-fill upan na ninyo lahat. Kasi mag-expire po yung link kapag hindi nyo na-click within 5 calendar days. So before nyo po i-click ang link na yan, dapat meron na kayo nakahanda na mother's maiden name, middle name ng papa ninyo, pangalan at birthday ng mga beneficiaries na ilalagay ninyo at dapat may nakahanda din kayong height ninyo na naka-centimeter tapos weight na naka-kilogram para tuloy-tuloy na po yung pag-fill up ninyo. At kung okay na po lahat, i-click na po natin ang link. At pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng basic information ng registrant. So kung nakikita ninyo, may nakalagay na name of registrant dyan kasi naka-fill up na tayo kanina at yung birthday. So ang kailangan nyo fill upan nito is yung kasarian, kung male ba or female. At pagkatapos punta na tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So pumili po kayo dito kung complete name ba yung mama ninyo,
last name and first name only, last name only, or first name only. Kung ano po yung mother's maiden name ninyo, yun po yung isa-select ninyo. So punta na po tayo dito sa baba. For example, complete name yung meron ang mama ninyo. So ilagay nyo po yung last name, first name, at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. And make sure po hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay ng first name, last name, at middle name para hindi po kayo magkakaproblema. At kung may TIN number kayo, ilagay nyo na lang po dito, pero optional lang po yan. Kung wala, wag nyo na pong lagyan. So kung okay na lahat, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng contact information. Kung nakikita ninyo, may nakalagay na email address dyan kasi naka-fill up na tayo kanina. So ilagay nyo na lang po yung mobile number ninyo at kung may telephone number kayo, ilagay nyo na rin po. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng home address. So dito pumili lang po kayo kung nasa Metro Manila kayo or nasa province. Pero pag click niyo ng province, kung ganito yung lumabas, i-refresh nyo na lang po ng i-refresh kasi minsan nagloloko talaga yung system ni SSS. So dito may nakikita kayong city and municipality, barangay, building number, house number, street, and subdivision. So kung ano lang po yung meron sa address niyo guys, yun lang po yung ilalagay ninyo. Kagaya sa akin, wala akong building name at street. So yun lang po yung nilagyan ko yung city and municipality, barangay, house number, at subdivision. Huwag nyo na pong lagyan lahat kung wala naman sa address ninyo. At yung postal code, automatic na pong malalagay yan dyan. So kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng purpose of registration. So dito pwede po kayong pumili kung for employment, self-employed, overseas Filipino worker, non-working spouse, claimant, survivor, pensioner, or guardian. So ang purpose ko po is for employment. So yun po yung pinili ko. So kung ano po yung purpose of registration ninyo, yun po yung piliin ninyo. So kung okay na, i-review nyo na po lahat, then i-click nyo po muna ang save. Mas maganda po kasi naka-save muna kasi if ever nawala yung internet niyo or nag-run out, may babalikan pa po kayo kasi naka-save yung pinilapan ninyo. So pagkatapos nyo pong maklik ang save, may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po ang OK. At pagkatapos i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng social status. So kung nakikita ninyo, may automatic na nakalagay na name of applicant and date of birth tapos yung sex dyan. So kailangan nyo fill upan yung marital status, nationality, religion at other religion. So kung pag-click niyo ng marital status at ganito yung lumabas, i-refresh nyo lang po ng i-refresh kasi minsan talaga nagloloko ang system nila. Pero kung ganito naman yung lumabas, pumili po kayo kung single, married, widowed, divorced, or separated. At pagkatapos pili kayo ng nationality. So kadalasan naman Filipino, so yun po yung ilagay ninyo. At pagkatapos select kayo ng religion. So ito lang po yung mga religion na nasa system nila. Buddhist, Christian, Muslim. Pero kung wala dito, i-click nyo po yung others. Kung other po yung napili ninyo, ilagay nyo po yung religion ninyo dito sa other religion. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng place of birth. So dito pumili kayo kung saan country kayo pinanganak, for example Philippines, at kung nasa inside Metro Manila or nasa province ba kayo. At for example guys, pag click niyo ng city or municipality, ganito yung lumabas, i-refresh nyo ulit kasi minsan talaga ganyan ang system nila. So pag okay na po, i-click nyo po muna ang save ulit at pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos i-click nyo na po ang next. At kung nakikita ninyo, 60% complete na po tayo at mapupunta na tayo sa paglalagay ng beneficiaries. So dito maglalagay tayo ng father's name. So kung unknown yung father ninyo, hindi nyo kilala yung pangalan, i-click nyo na lang po itong box. Click if father's name is unknown. Pero kung alam nyo naman po yung pangalan ng papa ninyo, pumili na lang po kayo dito kung ano ang meron, complete name ba, last name and first name only, single name only. At for example, complete name yung napili ninyo, ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng papa ninyo. So make sure po hindi po magkakabaliktad yung last name, first name at middle name. At kung may suffix naman siya kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, the second, the first, ganyan, ilagay nyo na lang po dito. At kung nakikita ninyo, automatic na pong nakalagay yung mother's name ninyo. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng spouse name.
Kung may asawa po yung nag-apply, for example, lalaki yung nag-apply, ilagay nyo po yung pangalan ng asawa ninyo nung dalaga pa. Ilagay nyo po dito yung last name, first name, at middle name. Kung may suffix naman siya, ilagay nyo na lang po dito. At yung birth date, kung kailan siya pinanganak, ilagay din dito sa gilid. At pagkatapos punta tayo sa baba sa paglalagay ng pangalan ng mga anak ninyo. Kung may mga anak kayo guys, ilagay nyo po dito yung last name, first name, at middle name. At kung may suffix, ilagay nyo na rin po. Tapos yung birth date, ilagay nyo na rin. For example, may dalawa or mahigit kayong anak, i-click nyo na lang po itong add row. Kung maraming anak, i-click nyo na lang po ang add row. Tapos ilagay nyo po yung last name, first name, at middle name po. Tapos yung birthday. Pero yung kinunan ko ng SSS number, wala po siyang anak, so hindi ko na po nilagyan dyan. Pero pag meron, i-click nyo na lang po, tapos add row na lang po kayo. At kung may iba pa kayong beneficiaries other than parents, spouse, or children, ilagay nyo na lang po dito. At kung marami, add row na lang po kayo. So pag okay na, i-click nyo na po ang save. At pagkatapos, i-click nyo po ang okay. At pagkatapos, i-click na natin ang next. At kung nakikita ninyo, 80% complete na po tayo. At dito na tayo sa paglalagay ng preferred user ID. So dapat tandaan nyo po ito kasi ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa inyong SSS account online. Sa mga gagawa pa lang ng user ID, dapat nasa 8 to 20 characters yung gagawin ninyo, tapos letra yung unang ilalagay ninyo, tapos wala siyang special characters except na lang sa underscore. So pwede nyo po gayahin tong example dito, kagaya niyan, Juan_Cruz 1234. So pwede nyo po ilagay yung pangalan ninyo una, tapos underscore yung last name, tapos maglagay kayo ng number, pwede mga birthday ninyo, ganyan, pwede na po yan. So kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng height at weight. So take note, yung height naka-centimeter dapat at yung weight naka-kilogram. At next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng UMID Pay Card application. Pero optional lang po to, pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. Pero yung kinunan ko ng SSS number, wala po siyang preferred bank details, kaya hindi ko na po nilagyan. So pag okay na po lahat, i-click nyo na po muna ang save. Pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo ang okay. At pagkatapos i-click nyo na po ang next. At dahil wala po tayong nilagay na preferred bank details, may makikita po tayong ganito na do you want to continue without selecting UMID ATM application? So i-click nyo na lang po ang yes. At kung nakikita ninyo, 90% complete na po tayo. So dito kailangan nyo pong i-review lahat ng mga application ninyo, yung mga details at information na nilagay ninyo, kasi once pag may SSS number na kayo at may mali sa mga information na nilagay ninyo, kailangan nyo pong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para i-correct yon. So kung okay na, i-click nyo na po ang Generate SSS Number. At may makikita po kayong ganito na kung nasubmit na daw, hindi na po kayo makakabalik para i-update yung mga information na mali. So dapat tama lahat ng mga information at correct yung nilagay ninyo. So kung okay na, i-click nyo na po ang yes. So dito kailangan nyo pong mag-upload ng mga documents. For example, dito sa letter A, birth certificate. So i-click nyo na lang po yan, tapos picturean nyo yung birth certificate niyo or ispa-scan ninyo. So yun po yung ilalagay ninyo. At kung wala naman kayong hawak na birth certificate, punta kayo dito sa letter B. Pwede kayong pumili ng baptismal certificate, driver's license, passport, PRC, or Seaman's book. So ang letter A at letter B, ito po yung mga primary na documents at IDs na tinatanggap ni SSS. So pwedeng isa lang po yung ipasa ninyo kung meron kayo sa letter A at letter B. At kung wala kayo niyan, dito kayo sa letter C. Kailangan nyo magpasa ng dalawang documents or IDs na nandito. Take note po, kung letter C yung pipiliin ninyo, dalawang IDs or documents po yung ipapasa ninyo. Pero sa mga wala pang IDs or documents na nabanggit dyan sa letter A, letter B at letter C, pwede nyo po munang hindi lagyan ng IDs and documents. Pero magiging temporary po yung SSS number ninyo. Pero pwede nyo na pong hulugan yan. Pero kung gusto nyo ipa-permanent, pwede kayong magpasa ng nasa letter A, letter B at letter C na mga IDs and documents para maging permanent yung SSS number ninyo at pwede na kayong maka-avail ng mga benefits na gusto ninyong kunin.
Sa mga hindi po nakapagpasa ng IDs and documents, magiging temporary po yung SSS number ninyo, pero pwede kayong magpasa ng IDs and documents sa SSS Online or sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Basta ulitin ko po, kung wala kayong IDs and documents na pinasa, pwede nyo pa rin pong hulugan yung SSS number ninyo. So yung kinunan ko ng SSS number, wala po siyang IDs and documents na pinasa, so kinlik ko na lang yung submit. At pagkatapos may nakita akong ganito, do you want to proceed without submitting the documentary requirements? So i-click na lang po ang proceed. At pagkatapos may nakita na akong ganito, congratulations! Successful na daw yung pag-apply ko ng SSS number. At dito sa baba, may makikita po tayong do you accept the terms and condition? So pwede nyo po munang i-click yung maybe next time or maybe later or yung yes. Nasa sa inyo na po yun. So dito makikita nyo na po yung transaction number, SSS number, name of applicant, tapos yung date of birth. At dito sa baba, pwede nyo pong i-click or i-download yung Personal Record Unified Multipurpose ID Application or E1 or E6. So ganito po yung itsura niya. Pwede nyo po ipaprint yan or i-download or screenshot nyo po. And next is yung print or download the SSS transaction number slip. So ganito po yung itsura niya. So pwede nyo pong screenshot yan, ipaprint or i-download. And next is yung print or download the SSS number slip. So ganito po yung itsura niya. So ito na po yung SSS number ninyo. So pwede nyo na pong hulugan yan or hulugan ng company ninyo. Pwedeng hulugan po kahit temporary or permanent, pwede na pong hulugan. At kung okay na, i-click nyo na po ang done. At pagkatapos may marireceive din kayong email na kagaya nito. Successful na daw yung pag-apply ninyo ng SSS number through online. At may naka-attach din dito sa baba na PDF ng multipurpose ID card application or E1 or E6 na form. Tapos yung SSS transaction slip number. Tapos yung SSS number slip ninyo. So ito po yun. So pwede nyo na pong i-download yan or ipaprint ninyo or screenshot nyo na lang po. Basta natatandaan nyo po yung SSS number ninyo. At pwede nyo na rin pong hulugan yan or hulugan ng company ninyo. At pagkatapos may marireceive na kayong email na kagaya nito, dito gagawa na kayo ng password para makapag-login kayo sa SSS Online. Marami na pong nagpakuha sa akin ng SSS number, pero may iba talaga na hindi nakaka-receive ng ganito sa paggawa ng password. Pero wag mag-alala kung hindi kayo naka-receive ng email na kagaya nito, kasi once pag nakabayad na kayo or nakapagbayad na yung employer ninyo at posted na yung binayad nila, pwede na kayong makagawa ng accounts online. At gagawa rin ako ng video kung paano mag-register ng SSS number ninyo online. So para sa may mga naka-receive ng email na kagaya nito, i-click nyo lang po ang kulay blue na clicking here. At pagkatapos mapupunta kayo sa paglalagay ng last 6 digit ng inyong SSS number. So kung ano po yung nakuha ninyong SSS number, yun po yung last 6 digit na ilalagay ninyo. So kagaya sa akin, 504979 yung last 6 digit ng SSS number na nakuha ko. So yun po yung ilalagay ko dito. Basta tandaan po ninyo, last 6 digit po yung ilalagay. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paggawa ng preferred password at confirmed preferred password. So dapat daw yung password na gagawin ninyo nasa 8 to 20 alphanumeric characters. So dapat may letra at may numbers. Pero dapat letra yung unang ilalagay ninyo. So kagaya ng example dito, JD Cruz 08. So malaki yung GD at C. Tapos maliit yung RUZ. So pwede po yan, tapos may number. Basta may maliit, malaki na letra, pwede na po at may numbers. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta kayo sa pag-set up ng security questions. Napaka-importante po nito kasi once pag nakalimutan nyo yung password, pwede nyo pong gamitin yung sagot sa security questions na nilagay ninyo. I-click nyo na lang po ang set up security questions. So pumili po kayo ng dalawang tanong na nandito. Pwede po kayong magsagot ng tamang sagot, pwede rin pong hindi tama
At pwede rin po na parehas yung sagot na ilalagay ninyo para mas madali ninyong matandaan. So kagaya ng sa akin, magkaiba yung tanong pero parehas yung sagot para mas madali kong matandaan. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng password. Yung password na nilagay ninyo kanina, yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito, successful na daw yung pag-set up ninyo ng security questions. At same pa din, may marireceive kayong email na successful na yung pag-set up ninyo ng security questions. So ngayon punta na tayo sa sss.gov.ph, then pagkatapos punta tayo dito sa member login. So dito ilagay nyo po yung user ID na ginawa ninyo kanina. Kung natatandaan nyo pa po, ilagay nyo po yung user ID dito at yung password na ginawa ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos may makikita kayong member survey consent. So i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So dito pwede nyo na makita yung contribution ninyo. Kung gusto niyo mag-loan balang araw, pwede makikita nyo rin dito. At kung gusto niyo mag-create ng PRN or payment reference number, pwede rin po. At sa mga hindi pa nakapagpasa ng documents, pwede rin kayong magpasa ng documents dito para maging permanent yung SSS number ninyo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!